why not kamayan mo muna yung katabi mo. Sige po, kamayan ninyo yung katabi nyo, baka di nyo pa yan kilala eh. At sabihin nyo naman, good morning sa'yo. Amen. Sino dito handa ng purihin ang ating Panginoon? Amen. Alam niyo po, sabi po sa Psalm 118:24, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Kaya naman po, hayaan natin ngayong araw, ngayong umaga, pupurihin po natin ang ating Diyos ng may ngiti. Amen. Come on, clap your hands. Let's sing. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than a day before. Yeah. Minsan pa, awitin natin. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than a day before. Yeah. What a privilege to know you like I know you, to be loved like you love me. What an honor to worship, truly worship, from this heart that you have freed. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than a day before. Yeah. Come on, clap your hands. Yeah. Let's sing. What a wonder to live life, truly live life, overcoming anything. What a reason to live up, really live up, every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than a day before. Ano ba, gusto ko marinig yung pagkanta nyo. Pwede ba kapag kumanta ako, kakanta rin kayo? Pwede po ba yun? Amen. Come on. Let's sing. Every day with you, Lord. Gayahin po. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than a day before. Every day, sweeter than a day Minsan pa. before. Every day with you, Lord. Your part. Every day, Yeah. every day with you, Lord. Every day, sweeter than a day before. Every day, For the last time, let's sing. sweeter Every than a day, before. every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every morning
worship. Every evening I adore. Cause every day with you is sweeter, sweeter than a day before. Kung sino dito gusto pang papurihan ng ating Panginoon? Alam niyo po, gusto ko lang sabihin sa inyo na that our God is powerful. Amen. Naniniwala ba kayong powerful ang ating Diyos? That our God is the Holy One. Amen. Kaya naman po, when I sing you are, kakantayin niyo naman yung next na lyrics. Pwede ba yon? Come on. You are sing, the Holy One. You are sing, the living word. You are the center of my focus, Jesus. You are sing, the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. Come on, dance. It's all about you. Jesus. Minsan pa. It's all about you. It's all about. It's all about. It's all about It's all about. Jesus. Come on, clap your hands. Isa pa. When I sing, you will all kakanta rin po kayo. Come on. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. You are shout, all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about Jesus. Minsan pa, everybody dance. It's all about. It's all about. It's all about. It's all about. It's all about It's all about. Jesus. Amen. Talaga pong si Lord lang. Amen. Kaya naman, pwede bang kakantayin natin to tapos gaganyan tayo? Nobody else. It's all about you kasi. Amen. Pwede po ba yun? Come on, parang ayaw nyo naman eh. Come on. Nobody else. Come on, ganyan naman ang kamay. Nobody else. No, no, no. Nobody else. Because it's all about you. Minsan pa, awitin natin. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Minsan pa, let's sing. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Cause it's all about you. For the last time, let's sing. One more time. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Cause it's all about na 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 la 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 la. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. For the last time, let's sing. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Kanino raw? Jesus. 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 Di ba, palakpakan po natin ng Diyos.
Amen, Father. Tunay nga po na sa'yo lang ang papuri. Come on, let's continue to worship our God. Sige po, pipigit tayong lahat. Alam niyo po, sabi sa Revelation, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice. Ito po ang sinasabi nila, ha? Sige po, palabas. They're singing, the salvation is on God. At sinabi pa po nila doon, napurihin daw yung nakaupo sa trono. And you know what? Ang nakaupo doon sa trono, that's Jesus. Siya po yung lamb na sinasabi dyan. At worthy po siya na purihin. Kaya naman ngayon, pipikit po tayong lahat. Come on, pipikit tayo. Huwag mo munang pansinin yung katabi mo. And we will worship our Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail piercings. Washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Come on, tatas mo kamay mo. Let's sing, worthy, worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you, God. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail piercings. Wash me in your cleansing flow.
the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, high and lifted up. Oh Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. You worthy, you worthy, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Oh, we worship the Lord. You're worthy, God. You're worthy. Oh, you're seated on the throne. You're worthy. Oh, you're worthy. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing worthy. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord,
Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, for the last time, let's sing, voice only. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Yes, God. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magpalakpakan po natin ng Diyos. Sa'yo po ang papuri, pasasalamat Panginoon. Madakila ka po. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, God. Ayan, sige po. Good morning, Life Giver Binyan. Ay, parang hindi. Good morning, Life Giver Binyan. Amen. Sige, okay lang. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng ating worship team. Na truly dinala tayo sa matinding presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. So today po, ako nga po pala si John Garcia. And allow me to share my testimony po about giving. So last January, nung Seek First this year, I can still remember when I had the opportunity to testify din dito sa harapan. Kung sino man dito. Sino dito yung mga nasa Seek First this January? Diba? So, and for those na first time po ito maririnig, I've been married in almost 8 months. Grabe, ang bilis ng panahon with my, of course, lovely wife dyan sa likuran. Kaway ka naman? Ay, nahiya ako maway. Oh. Hindi ka proud? Kaway ka daw. Nahiya ako sa'yo. Joke lang. Anyway, so again, ang initial setup po namin mag-asawa ay sa parents niya kami nakikitira. And we planned na mag-ipon, magtrabaho, even magnegosyo. So hopefully at least 2 to 3 years from now ay makabukod na kami. So, but God had other plans. And in His mind, as we received His blessing 2 months ago, nung may pamilyang ginamit si Lord at ipinagkatiwala sa amin yung bahay nila. Once again, pwede natin palakpakan si Lord. Amen. So truly now we are living on our own. Pinagkatiwalaan ni Lord ng tahanan. And we have transitioned and still transitioning pa rin naman to live independently. It was challenging, lalo siguro sa mga lalaki dito, may mga pamilya na, kasi nandyan na yung pressure na dapat makapag-provide ka. Yes, blessed kami ni Lord ng bahay and we're grateful. Pero package nga pala yun na may kasamang bayarin. Kala ko sustentado ako eh. Diba? May bills. Since our wedding day, we only have one source of income. So, hindi ko namamalayan na nagiging anxious na pala ako. Nape-pressure dahil sa isa nga lang yung source of income namin. At yung nature pa ng trabaho ko ay pwede ako mawala ng trabaho in a snap. Again, sa may mga idea dito sa VA, sa may mga clients, pag ayaw na sa'yo, kahit bukas yan, babay ka na. Alright? So, again, napa-heart check ako at pinakita ni Lord na yun na yung posisyon ng heart ko. Unti-unti na palang pumapasok yung fear na baka mawala ng work, saan kukuha ng pang-araw-araw.
paano babayaran lahat ng bayarin, marami pang iba. Then God made me realize, nung first month namin sa bahay, as we have budgeted yung income na pinagkatiwalaan ni Lord, so sabi ko, Shai, ito yung para sa ganito, ito yung para sa ganyan. Nag-uusap kami, ito yung para sa Shopee mo, ito yung sa Shopee ko, mas malaki yung sa akin. Hindi, joke lang. Quits lang naman, ata. So anyway, so binudget po namin. So tinatansya pa lang namin kung magkano. Kasi nga first time namin na, yun nga, cargo na namin lahat. So ginawa namin, may isang bank account doon na lahat ng expenses nilagay namin. So that month have passed, lumipas yung isang buwan. At ang galing lang kasi pagkabayad ko nung huling bill namin for that month, sakto yung natira. Maintaining balance, di ba? Pasok at least, di ba? Hindi mag-interest. So na-amaze ako kasi nga, sakto yung na-budget namin. Sabi ko, Lord, ang galing. Na-amaze ako kasi truly, God will provide all our needs. And I would like to share this verse. Pakilabas po natin sa Philippians chapter 4, verse 19. Sabi dyan, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Now, kulang po yung time, pero kung babasahin niyo po yung chapter na yan, makikita niyo po how grateful si Paul sa church ng Philippi for their generous giving. So, wala na sa slide, pero pwede take note. Sa verse 15, sabi ni Paul, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you. So grabe yung naging commitment ng Philippian church. Bakit? Kasi nga, yun nga sinabi ni Paul, sinamahan niyo ako. Kayo lang yung tanging church na sumama sa akin. Ayun nga, in the matter of giving and receiving. And dagdag ko lang po, na-realize ko na God really does provide for our needs. May times lang na nakatingin ako sa wants, kaya feeling ko nagkukulang. But in reality, again, well provided ni Lord ang aming needs. At baka kaya feeling ko kulang kasi nga, baka napupunta lang sa wants yung provision ni Lord na pang needs. Amen? So kapatid, I wanna tell you, huwag kang mapagod magbigay. 'Di ba? Kahit yung iba hindi na nagbibigay, magbigay ka pa rin. Huwag kang titigil dahil lang mahirap. Strive to be faithful because we have a faithful and generous God. Amen? Deserve po ni Lord yung faithful giving mo. Or kung hindi mo pa napapractice ang giving or tithes or offerings, I wanna challenge you, give. Subukan mo. And as the Apostle Paul declared over the Philippians church, ayan nga, and my God will meet all your needs. Amen? Receive this by faith. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Amen. So right now, meron po tayong mga sobre dyan or meron kayong GCash or AUB account. Sige, pwede po nating ilabas. And can you hold on to your tithes and offerings? And we will pray. Let's honor God first. Okay lang, pipikit po tayo. Sama-sama tayo manalangin. Heavenly Father, once again, we thank you sa provision na pinagkakatiwala mo sa amin. Lord, kami ay mga stewards nyo lamang. And salamat, Lord God, kasi patuloy kayo nagbibigay, patuloy kayo nagpo-provide. And patuloy, Lord God, buksan niyo po yung mga mata namin na makita yung provision nyo. More than sa mga akala namin kulang, pero yung pala sapat na, Lord God. And tulungan mo kami, Lord God, na ma-strategize paano, Lord God, mamamanage yung pera na pinagkakatiwala niyo sa amin. And Panginoon, sa mga hindi pa kaya magbigay, Lord God, kayo po ang magbigay sa kanila ng courage, ng tapang, and make them able as well na makapagbigat. Ma-experience din po nila yung abundance ng blessing na galing sa inyo. Maraming salamat, Lord. We want to honor you with our wealth. We worship you, Lord God. We love you. In Jesus' name, amen and amen. And once again, sa may mga AUB or GCash account, pwede po natin i-transfer dito, even sa nasa online. So today, who's excited once again? Kasi Sunday na naman. Amen. So as we know, we are in a series of reverence. Tama ba? So wag na po natin patagalin. Allow me to introduce and call our speaker for today, none other than Reverend John David Ocampo. Sige po, palakpakan po natin. Amen. Good morning po, Life Giver family. Ayan, di ba? Nabati mo na ba ang iyong katabi? Kaliwa, kanan, harap, likod. Ibabaw at ilalim, kung meron man nandyan, okay, sa kisame, pakibati nyo, baka may mga nakasabit. Alright, praise God. Thank you, Lord. Sige po, let's pray. Samahan niyo po ako manalangin, Lord. We thank you for this wonderful morning. Once again, may you lead us to your word. And I pray, Panginoon, turo mo sa amin paano kami mabubuhay na may mataas na reverence sa iyo, O God. And I pray na ikaw pong maitanghal, ikaw pong madakila, ikaw pong mapapurihan sa oras na to, O God. Holy Spirit, speak to us.
lead us to the Word. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas po na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Lord. So we are in the last part of our series, Reverence for God. Tama? And I hope, and I do pray that by this time, okay, di ba, lumaki ang ating pagkilala sa Diyos because tunay naman siyang malaki. Tama ba? At yung ating reverence kay Lord ay nagre-resulta na ngayon, di ba, sa pamumuhay natin, okay, ng tama sa harapan ng Diyos. Because God is a big God, then dapat sambahin natin siya ng nararapat sa kung gaano siya kalaki. Amen? So wag tayong maglingkod ng maliit kasi ang pinaglilingkuran natin ng Diyos ay malaking Diyos. Amen? Wag mong ibigay ang kakarampot lang na parte ng buhay mo because malaki siyang Diyos eh. Hindi niya deserve yung tira-tira mo. Hindi niya deserve, di ba, ang spare mo lang. Deserve ni Lord yung the best ng meron ka. Amen ba yon? Alright? And in fact, kahit nga ibigay mo yung lahat ng meron ka, kulang pa sa kalakihan niya. Tama? Pero hindi naman hinihingi ni Lord ang lahat sa atin. Tama? Okay? So, in this last part, okay, I think wala nang pinaka-best na pag-usapan natin when we talk about reverence, when we talk about, alam mo yon, supreme worship to God. At kung meron namang isa na namuhay sa mundong ito, na nagpakita ng mataas na pagkilala sa Diyos Ama, yun ay walang iba, kundi yung kaisa-isang anak, ang Panginoong Hesus. Di ba? Okay, paano ba namuhay ang Panginoon? At paano niya pinakita ang mataas na reverence sa Diyos Ama? Yun ang titingnan po natin. Amen? So our topic, okay, for the last part is the reverent pattern of Christ. So ano ba naging pattern ng buhay ng Panginoon? Okay, ano ba naging sequence? Ano ba ang naging, alam mo yun, andar at takbo o ruta ng buhay niya? At papaano lumabas ang mataas na reverence sa Panginoong Hesus? Okay, papunta sa Diyos Ama. Paano niya ba sinamba ang Panginoon o ang Diyos Ama sa kanyang buhay habang nandito siya? Tama? Tandaan nating mabuti na ang Panginoon ay napakaiksi lang ng kanyang buhay. 33 and a half years lang. Tama? Alright? Okay? So I think karamihan naman dito, di ba, 50 na, 60 na, di ba? Mukha naman kayong mga senior lahat. Okay? Tingnan mo nga yung katabi mo, okay? Tama? Hindi, joke lang po. Okay, napakaiksi na naging buhay ng Panginoon, 33. Alright, yung iba nga sa inyo, bewang mo lang yun eh. Tama? Okay, ako kasi ang bewang ko ay 30. Alright? Diba? So, 33. Okay? Okay ba kayo doon? Kasi yung iba nga, 20 pa lang nila yun eh. Okay? So, wag naman. Okay? Tama? Bewang na lang. Tama ba? Alright, delikado yan. Okay? So, 33 and a half years lang nabuhay ang Panginoon, pero nagpakita siya habang nandito siya sa lupa ng mataas na reverence. Tama? Pinakita ni Lord yung reverence, hindi lamang sa pamamaraan ng pagtuturo, pero pinakita niya gamit ang kanyang buhay. Kaya yung reverence to God, actually, it's not something that we teach, it's something that we live. Amen. Reverence for God is not about, it's not about the words. It's all about the life that you will be reflecting. Buhay dapat siya. Hindi siya doctrine lang, lifestyle siya. Amen? Kaya sa buhay natin, dapat makita na tinataas natin ang malaki at makapangyarihan Diyos. Hebrews chapter 5, 7 verse 10, during the days of Jesus' life on earth, so sa panahon daw na nabuhay ang Panginoon dito sa lupa, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears. So habang nabubuhay daw ang Panginoon dito sa lupa, namuhay daw siya na wala siyang ginawa kundi i-offer ang kanyang mga panalangin at petisyon na may kasamang matinding pag-iyak, pagluha, pagtangis. Amen? Diba? Ilan dito umiiyak pag nananalangin? Amen? Ilan dito umiiyak kasi hindi na siya nananalangin? Tama? At ilan dito yung iyak lang ng iyak, okay, kahit wala namang ginagawa. Basta iyakin lang talaga siya, okay? Tama? Okay? So yan, sabi ng Bible, hindi masamang tumangis, hindi masamang umiyak, lalo na kung nagbubuhos ka ng puso mo sa Panginoon. Even ang Panginoong Hesus, when He presented His prayers and petition, okay, may kasama daw fervent cries and tears to the one who could save Him from death. Dapat alam mo talaga kung sino yung tunay na magliligtas sa'yo eh. Tama? At kapag alam mo yon, then dapat pour out ka na ron, no reservation. Pagkaharap mo si Lord, wala ka ng pretension, di ba? Okay, wag ka na magpanggap na malakas, maangas, siga ka, alam mo yon, di ba? Because kilala ka naman ni Lord, alam naman na ni Lord kung sino ka, ano buhay mo, ano nangyayari sa'yo. Tama? So when you present yourself to God as is, kung ano ka, kung ano nangyayari sa'yo ngayon. Kung masaya ka, present yourself to God happy. But when you are sorrowful, present yourself to God sorrowful.
Amen? Hindi nagpretend si Christ sa harapan ng Ama. Kilala naman siya. Amen? And He was heard. Ilan dito gusto masagot ni Lord yung panalangin niya? Amen? Okay? And He was heard because of His reverent submission. Son though He was, He learned obedience from what He suffered. Uy, pwede ka palang matuto sa mga sufferings. Amen? Diba? Ganda nun. Okay, he was heard because, and so, son though he was, he learned obedience from what he suffered. Ang dami pala nating pwedeng matutunan, okay, sa suffering. Yung suffering pala ay hindi lang pangit, hindi lang siya masakit, pero may learning para siyang kasama. He learned obedience. Dapat pala yung suffering na pinagdadaanan mo ay may tinuturo sa yung isang importanteng bagay. Ano yun? Obedience. Tama ba? Gaano man kahirap yung suffering na pinagdadaanan mo, basta natutunan mong sumunod, ang ganda nun. Pero kung yung suffering na pinagdaanan mo, ang resulta lang sa buhay mo ay reklamo, pag-angal, at pagsama ng pag-uugali, pero wala ka natutunan, lalo pagsunod, hindi siya maganda. Amen? Verse 9, and once made perfect, He became the source of eternal salvation for all who obey Him. Okay, and was designated by God to be the high priest in the order of Melchizedek. All right? So the book of Hebrews po actually was written by an unknown author. All right? So yung author ng Hebrews, okay, ay alam mo yon, parang kagaya mo, 'di ba, na mahiyain, 'di ba, na ayaw magpa-mention, hayaan niyo na, huwag niyo na akong banggitin, sige na. Ayaw magpakilala eh. Tama? Pero pag hindi mo naman na-mention yung pangalan niya, ganyan naman kayo, hindi niyo naman ako naaalala eh. Ano ba talaga? Okay? Tama? Yung kunwaring pa-demure, pag hindi mo naman pinansin, di ba, nagagalit naman. Alright? But anyway, okay, di ba, iba to. So yung author ng Hebrews, unknown sa panahon natin, hindi siya nagpakilala, pero kilala nung panahon nila. Kilala nila ito. Alright? At yung setting po o background ng book of Hebrews, at this moment, ongoing, merong matinding persecution na nararanasan ng church, ang mga Kristiyano, ang mga believers noong time na to. They were severely persecuted, they were under struggle, they are in, alam mo yon, deep situation, ang hirap ng kalalagayan nila. Tama? Okay? Ilan dito yung mahirap ka na, tas ang hirap pa ng kalalagayan mo? Tama, puro kahirapan na lang. Amen? Diba? So yan ang nangyari. Okay. And because of that, dahil nga ang hirap ng kalagayan nila, ang taas ng persecution, ang daming problema, so ang taas at ang lakas ng temptation na sila ay bumalik na lang sa dati nilang relihiyon, which is Judaism. That's the number one ruling religion nung panahon nila sa Jerusalem. Okay? Yan yung number one religion ng mga Jewish people. So Judaism. Ang hirap naman pala, okay, ayoko na maging Kristiyano. Ang hirap naman palang sumunod sa Panginoon. Ang daming bawal. Pag sumunod ka sa Panginoon, ang daming nagagalit sa'yo, daming naiinis sa'yo, pine-persecute ka, ang daming problema pinagdadaanan. Mabuti pa doon sa dati kong buhay, balik na lang ako doon. Walang ganitong problema, walang ganitong iniisip, walang ganitong struggle, walang ganitong persecution. Balik na lang. Hello? May kausap pa ba ako dito? Amen? Pero sinasabi ng author sa kanila, so ang taas ngayon ng tukso na tumalikod sila sa faith at bumalik na lang sa dati. Pero wag. Bakit? Kasi normal talaga yon. Amen? Pag lumalapit ka sa Panginoon at nagbabago ka, yung mga tao sa paligid mo, nagagalit talaga sila. Amen? Tandaan mo ito mabuti. Pag nagbabago ka, magagalit talaga yung mga tao sa paligid mo kasi ayaw nilang magbago ka. Gusto nila pare-parehas lang kayo. Amen? Kaya nga, pag na kay Lord ka at walang nagagalit sa'yo, magtaka ka. Teka lang, ba't wala nagagalit sa akin? Amen? Hello? Okay? Hello, andyan pa ba kayo? Okay? Magtaka ka kapag wala kang persecution. Bakit? Kasi ibig sabihin, no, pare-parehas lang kayo. Amen? Magkakamukha pa din kayo. Pero pag may mga tao na kasi, di ba, na nagbabago at umaangat na, tumaayos ang buhay nila, nagagalit na yung mga nasa paligid nila. Kaya nga sabi ng author ng Hebrews sa kanila, huwag aalis, huwag babalik sa dating buhay. Na kay Kristo na kayo, wala na kayong babalikan pa. Amen? Ilan dito may babalikan ka pa? Shout out sa mga may gusto pang balikan dyan. Amen? Pakisabi sa katabi mo, wala ka nang babalikan. Amen? Sa Pilipinas, may balik-balik, pero sa Christianity, wala pong ganun.
Amen, na kay Kristo ka na, tama na yung buhay mo, tama na yung pananampalataya mo, tama na yung paglilingkod mo. Di ba? Hindi perfect ang buhay mo, pero tama yung nilalakaran mo papunta sa tamang buhay. Huwag ka nang hihinto, huwag ka nang aalis. Amen. Pinresent ng author ng Hebrews, okay, that Christ is greater than all religious systems. Kahit na anong relihiyon pa yan, na kay Kristo na kayo, inalis na kayo ni Lord sa sistema ng pamumuhay ayon sa relihiyon. Ikaw ngayon ay nasa sistema na ng pamumuhay ng relasyon sa Diyos. Amen. In fact, He presented Christ as greater than the Jewish system. At sa totoo lang, okay, pinresent nga niya through the book of Hebrews that Christ is the fulfillment of all Jewish systems. Na lahat ng bagay, bakit ka babalik doon? Ifinulfill na nga ni Kristo lahat ng yan, once and for all. He became the high priest in the order of Melchizedek upang lahat ng bagay na ginagawa, magbabalik ka pa sa pag-aalay ng hayop? Amen? Babalik ka pa ba sa rules, okay, at mga tradition sa Old Testament? Wala na, tinapos na. Bakit? Kasi nung dumating si Kristo, siya na ang fulfillment. Siya na ang katapusan at kabuuan ng kautusan. Amen? Hello, na kay Kristo ka, hindi ka underdog sa religion mo at wala kang dapat na limitasyon sa pananampalataya mo. Amen? Tumuloy na kayo, yun ang sabi ng author ng Hebrews. Tuloy na. Tuloy kay Kristo, wag bibitaw, wag aalis. Bakit? Kasi yung persecution, yung hirap na nararanasan, yung problema pinagdadaanan, panandalian lang yan. Lilipas din, mawawala din, matatapos din. Huwag kang papayag na dahil dyan na wala ka pa kay Kristo. Amen. Nasa tama ka ng buhay, nasa tamang daan ka na. Amen? So pinakita dito ni Christ na ang malinaw na pattern ng reverence sa Diyos sa gitna ng suffering at sa gitna ng persecution at problema. Na pwede pala, na kahit ako ay nagsasuffer ngayon, na kahit ako ay nape-persecute ngayon, kahit ako hindi maganda yung nangyayari sa buhay ko ngayon, at kahit ako yung mga bagay mga bagay na nais ko ay wala pa sa akin ngayon, ay pwede ako magpakita at magbigay ng mataas na reverence sa Diyos. Amen? So makikita natin kay Christ ang malinaw na reverence, malalim na paggalang, at pagpapasakop sa Ama. Tama? At hindi lang siya nagturo tungkol sa obedience, ipinakita niya to gamit ang kanyang buhay. Tama? Again, obedience is not something that you teach. Obedience is something that you live. Amen? Di lang to tinuturo, pinapakita, sinasapamuhay. Tama ba? Obedience, alright, is not something that we post in our Facebook, in our social media. Obedience is a lifestyle. Araw-araw nating ginagawa. Even if nasa gitna ka ng suffering. Amen? Even if nasa gitna ka ng persecution. Okay? Kaya nga again, ano sabi ng Bible? Huwag nang aalis. Instead na lumayo, sumunod. Amen? Instead na bumitaw, magpatuloy. Bakit? Again, saglit lang yung nararanasan mong hirap, problema at pagsubok. So, paano pinakita ni Christ ang kanyang reverence? Sa Diyos Ama, 6 na bagay. Number 1, reverence expressed through earnest prayer. Reverence expressed through earnest prayer. Ilan dito may mga panalangin po kayo? Wala? Okay. Amen. All right. Verse 7, He offered up prayers and petitions with fervent cries. Pakisabi nga po, fervent. Yan, fervent cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. So earnest po, markahan natin yung unang word na napaka-importante, earnest. So when you pray, you don't just pray. But how did Christ pray? He prayed earnest. Okay, meron siyang earnest. Okay? Di ba, ibig sabihin ng earnest, marubdob, masinsin, intense, sincere, seryoso. Tama, you don't just go to God, di ba, and present your request, tapos bahala ka na. Iwan mo na doon. Alright? Hindi to parang isang request lang na pinafile mo sa opisina, tapos ito yung request ko. No. Okay, you offer. Whenever you come to the Lord, you offer. Dala-dala mo sincero, tunay, marubdob na panalangin. So anong klaseng panalangin? Yung prayers po also, di ba, is in Greek, desis. Okay? O desis. Yan. Okay, nang ibig sabihin po nun, I need.
or want. So when you pray, ibig sabihin, nagpe-present ka ng need, ilan dito may kailangan? Okay, ilan dito may gusto? Ilan dito wala? Wala yung isip mo dito ngayon, okay? 'Di ba? Absent-minded ka. All right? So may need ka, may want, you're asking, you're seeking. All right? Either it is an entreaty to God. So kumaga parang may request ka, nilalapit mo sa Diyos, Lord, ito yung kailangan ko. Lord, ito yung gusto ko. Hindi masama na ilapit mo kay Lord. In fact, dapat nga ilapit kay Lord. Or pwede namang entreaty to men. Sabihin, yung tao may pangangailangan, ikaw ang naglalapit ng pangangailangan na yun sa tao. Tama ba? At ginagawa yan ng mga leaders nyo sa inyo. Di ba? Yung need mo na inire-request mo, nilalapit nila para sa Diyos. Okay, yung pangangailangan mo. Okay? Di ba? So sabi ng Bible, Christ prayed an earnest prayer. Meaning, hindi lang niya binigay yung need niya. Talagang seryoso niyang nilapit, Lord, kailangan ko to. At nagpakita yun ng mataas na communion o communication din. Alright? Communion, pakikiisa. Nagpakita yun ng mataas na relasyon at pakikipag-usap. So when you pray, you don't just ask to God, you communicate to God. Tama ba? Okay, magkaiba yung nangihingi lang sa nagko-communicate. Tama ba? Okay? So you commune. Diba? Nakikipag-usap ka. Alright? So prayer is not just about paghingi, pero paglapit din. Tama na lumalapit ka rin. Also, it's a form of worship. That when you pray, okay, hindi ka lang nangihingi, pero sumasamba ka sa Kanya. Amen? Tama. Nagpapakita ka ng mataas na pagsamba sa Kanya. That prayer also pala is a form of worship. That when you pray, you are worshiping to God. Kasi yung panalangin mo ay pananampalataya mo dahil nilalapit mo sa Kanya yung pananampalataya mo. Tama ba? And you adore Him. Wino-worship mo siya, tinataas mo siya, sinasamba mo siya. At nagpapasalamat ka sa Kanya. Bakit? Kasi meron kang opportunity at meron kang pribilehiyo na ilapit ang mga pangangailangan mo sa Kanya. Tama? Ilan dito kung bibigyan kayo ng opportunity o meron kayong opportunity na makalapit kay Pacquiao, ilan dito magpapasalamat kayo? Kasi hindi naman lahat may access eh. Wala kayong pakialam, okay? Ako lang talaga may gusto nun, okay? Kasi imagine mo, pambira, kung may access ako kay Manny Pacquiao, baka naman, sir, senator, may church kami, o kailangan namin ng aircon para doon sa kids, 3 pa yan. Okay, nagpaparinig po ako sa inyo, okay? Diba? In case lang po, alam nyo po, nagko-construct na tayo. Next Sunday po, gigibain na natin to. Okay, hindi lang po nakakabit pa yung kuryente doon, pero may 2 aircon na naka-ready po doon. So, okay, once na naikabit na po yan this week, so gigibain na po ito, lilipat na po yung audio doon. Alright, ongoing na yung kids doon, pero 2 room pa lang nagagamit nila. Kasi mainit pa, okay, wala pa pong aircon. So if the Lord is impressing any amount in your heart, direct po kayo sa finance, magtanim po kayo, taniman nyo po yung kids natin. Total, mga anak nyo din naman yung nandyan. Amen. Makikita nyo po mamaya, pagkuha nyo ng mga anak nyo, pagbalik ko, pulang-pula na po yung mga yan, okay? Di ba? Kasi parang andun si Meshach, Shadrach at Abednego, okay? Di ba? Hello? Amen? Yan. Subukan nyo, try nyo po doon. Pinainit na po namin yon 7 times. Diba? Kaya yung mga teacher, pagbalik dito, tostado na po lahat yung mga yan. Amen ba? Okay? So, you are worshiping. Bakit? Nagpapasalamat ka na, Lord, grabe, thank you kasi may need ako. Tapos itong need ko, may access ako, naihingi ko at ilapit ko sa'yo. Tama. What if may pangangailangan ka, tapos wala ka namang access para ilapit kay Lord yung mga need mo? Ang hirap. Tama ba? So pinakita sa atin ngayon ng Panginoon na thank God, thank you Lord. Bakit? Kasi ako ay may need at yung need ko ay kaya kong ilapit sa iyo anytime. Tama ba? Na hindi ko kailangan ng kahit na sino na idadaan ko pa, di ba na paki-ano mo naman to, paki-pray mo naman to kay Lord, pakilapit mo naman tong prayer request ko. E paano kung ayaw niya at masama loob niya sa iyo, hindi niya nilapit yung prayer request mo, di kawawa ka. Di ba? Hello, paano kung si Lord at yung access kay Lord ay parang DSWD, di ba, na parang yung ayuda para sa iyo ay depende lang sa trip nila. Tama, o wala pa akong alam doon at hindi ko po ano yan, okay? Nabalitaan ko lang yon, okay? Tama, pero thank God because we have a direct access to God. And because of that, we need to worship Him. We need to adore Him. Kailangan natin magpasalamat na anything na mangyari sa iyo, kahit nasan ka, pwede mong ilapit, Lord, nasasaktan ako, Lord, nahihirapan ako, Lord, nagugutom ako. Lord, kailangan ng pan-tuition fee ng anak ko. Lord God, gusto naming mangyari ito ngayon sa buhay namin. Lord, gusto ko mag-open ng ganitong negosyo. Amen? Amen. Diba? Also, another word, okay, is petition. Okay?
Diba? So petition. Sa ngayon, okay, yung petition ay hindi maganda kasi di ba yung petition na alam natin, ayoko niya, petition natin yan para mapalayas natin yan dito sa masama ng ugali niyan. Hindi ko talaga gusto i-elect siya ng pagmumukha niyan eh. Palitan nga natin yan. So ipipetition natin. Okay? Pero yung petition, di ba, is iba yung kay Christ because when you say petition in Greek, hikiterias, nang ibig sabihin, supplication, an urgent plea for a miracle. Lord, kailangan ko ng pagkilos mo ngayon sa buhay ko. I need you. Alright? Gumalaw ka po sa negosyo namin. Gumalaw ka po sa sistemang inaandara namin. Gumalaw ka po sa industry na meron kami ngayon. Gumalaw ka po sa pamilya ko. Gumalaw ka po sa pag-aaral ko. Amen. Gumalaw ka po sa relasyon namin. Maghimala ka po. Yung katawan ko po, hawakan mo. Heal me now. Specific request ito, often accompanied by tears or deep humility. Again, hindi masamang umiyak habang lumalapit ka kay Lord. Because in the very first place, alam naman ni Lord kung seryoso yung pag-iyak mo o hindi. Amen? Hello? Diba, hindi masamang umiyak. Because sa Bible nga, si Hannah lumalapit kay Lord, pumasok sa templo, umiiyak, nagwawala. Napagkamalan pa nga siyang lasing ni Eli, nung high priest. Amen? Hello? Diba, hindi masamang umiyak, pero sinasabi lang dito, wag ka naman din laging iyak ng iyak. Kasi alam naman ni Lord kung sino yung tunay na tumatangis, hindi lang yung mata, pati yung puso. Okay? God knows the intention and the motives of our hearts while we are coming to Him. Tama? Okay, nagpapakita ito yung petition ng desperate, urgent desperation. Na Lord, I need this. I need it now. Alright? Okay, na kailangan kita. Amen? So lumalabas na ang pagka-Diyos ng Diyos, o lumalabas ang pagka-Diyos ng Diyos sa ating buhay, the more kinakausap mo siya. Amen? Kaya nga si Christ, makikita mo, when He is here on earth, yung 33 and a half years ng buhay niya, He invested majority of it in prayer. Very early in the morning, He got up to pray. In the middle of the ministry, nagpipray. Bago matulog at sa katapusan ng ministry, He prayed. He never stopped praying. Bakit? Because alam ng Panginoon na the more ka nagko-communicate sa Diyos, the more mong nilalapit ang sarili mo sa Diyos, the more mo siyang kinakausap, the more lumalaki ang Diyos sa buhay mo. Nakikilala mo siya. Amen. Lumalaki ang Diyos, lumalabas ang kalakihan ng Diyos, the more kailangan mo siya. Lord, I need you. And that's the time that the Lord will continuously reveal Himself to you. Okay? And also the word is fervent cries. Loud cry. Okay? Pwedeng umiyak, humagulgol, Lord, kailangan kita. Di ko na kaya. Again, di mo kailangan magpanggap sa Panginoon. Amen? Because kilala ka niya, alam niya buhay mo, alam niya nangyayari sa'yo. Tama? Okay? Deep emotional expression, fervent cries. Okay? So lumalabas na nung nag-pray ang Panginoon, hindi siya nag-pray casually. He prayed earnestly. He prayed intensely. He prayed emotionally, sincerely, totoo. So ang fervent cries ay panalangin may lalim. Amen? Hindi siya paulit-ulit, repetitive. Hindi siya casual, hindi siya routine prayer na yun lang lagi ang pinagpe-pray mo. 'Di ba? Pag sinabing reverent prayer or fervent cries, okay, sabihin nito yung panalangin na may lalim. Amen? Nararamdaman ng Diyos yung panalangin mo kasi sincere mong nilalapit sa Kanya. At sincere kang nagtitiwala na, Lord, nagtitiwala ako, nilalapit ko sa iyo kasi alam ko, sa iyo ko lang naman talaga to ilalapit kasi ikaw ang tunay na makakasagot nito. Amen? Diba? So, hindi sapat ang routine prayer. Okay, dapat ang prayer natin ay may passion. When you pray, tama ba? Kaya you don't belittle prayer. You don't belittle fellowship na may prayer. Amen? Pag may kailangan ka, ilapit mo, manalangin. When you pray, pray seriously. Pray with passion. Lalapit ka na rin lang, di ba? Pag may life group, may mentoring, or may prayer works, or may fellowship, kahit saan, ilapit, pray with passion, pray with urgency. Na Lord, di ba, yung faith mo nagsasabi, Lord, kailangan ko na talaga to eh. Amen? Lord, sa'yo ko lang talaga to sinasangguni kasi alam ko ikaw ang makakasagot. May sincerity at nagtitiwala ako. Amen? Kaya nga, ang tunay na reverence po, ang prayer mo dapat ay, Lord, not
ay hindi ganito, Lord bless me. Tama? Sana wag naman ang prayer natin ay parati na lang puro Lord bless me, bless me, bless me. Hindi masama manghingi ng blessing kay Lord. Pero dapat ang prayer mo ay hindi lang Lord bless me. Dapat ang prayer mo, Lord, I surrender. Amen? Hello? Diba? Na wag lang puro paghingi. Dapat may pagsuko. Amen? Hello? Na Lord, kailangan ko ng pagpapala mo. Lord, I need it now. At naniniwala ko kaya mong ibigay ngayon, kaya mong ibigay next week, kaya mong ibigay next month. Pero Lord, I surrender, I submit na Lord, pinapasakop ko kasi alam mo kung ano ang mabuti at kung kailan mo to, Lord God, gustong ibigay kasi yun ang parte ng kalooban mo, magtitiwala ako. Either ibigay mo ngayon kasi kailangan ko to ngayon at nararamdaman ko ngayon ko siya kailangan. Pero kung hindi mo ibigay ngayon at next week, Lord, I surrender. Amen. Kung hindi mo sagutin ngayon, next month, then Lord, I surrender. Amen? Pag mababaw ang prayer, mababaw din ang reverence. Tama? Taasan natin ang panalangin natin. Tama? Kaya nga pag pinag-pray po kayo, wag naman kayong parang, alam mo yun, namumula ng todo at sasabog kayo, di ba? Na parang hiyang-hiya ka mag-pray. Amen? Because prayer is worship. Tama? Na hindi nyo kailangan matakot mag-pray because hindi nyo kailangan kopyahin kung paano mag-pray si coach, si leader, or yung mga prayer partners. Because prayer is personal. Ang pinapakinggan ni Lord sa panalangin ay hindi yung salitang lumalabas lang sa bibig mo. Ang pinapakinggan ni Lord sa panalangin ay kung anong laman ng puso mo. Kasi baliwala kahit ang galing ng mga salitang lumalabas sa bibig mo. Madali naman mag-pray ng maganda ngayon, lalo ngayon. ChatGPT mo lang, bigyan mo ako ng magandang panalangin. Lalabas lahat yan. Pero hindi mo kasi ma-ChatGPT yung laman ng puso nyo. Amen? Hello? Ayaw ni Lord ng AI na panalangin. Amen. Ang gusto ni Lord, sincere na panalangin. Hindi mo kailangan magpanggap na kung sino man pag nagpipray ka. Pag pinagpray ka, pray as who you are. Pray with all of your heart. Pray with your heart's content. Amen. Maging seryoso ka lang sa panalangin mo. Gusto ko malaman mo, maririnig ka ng Diyos. Amen. Ang malalim na prayer ay hindi yung magagandang salita na lumalabas. Kasama yon pero hindi lang yon. Ang malalim na prayer ay seryoso at taos-pusong panalangin. Amen. Maririnig ka ni Lord. Kaya nga po, totoo lang po, ang pinakamatitinding prayer po ay yung prayer na kayo lang po at si Lord na nag-uusap. Diba? At minsan nga yung prayer mo, pinakamatinding prayer mo, yung walang words, yung umiiyak ka lang. Ilan dito may ganong prayer? Yung walang lumalabas. Walang lumalabas sa salita sa'yo. Puro sipon at uhog lang yung lumalabas sa'yo. Amen. Anointed yun. Amen. So next time na mag-pray kayo, dapat may sipon ka. Anointed yan. Amen. Hello. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang panalangin po na may reverence ay hindi lang humihingi, sumusuko din. Kalang hingi ng hingi, tas after nun, hindi ka naman susuko kay Lord. Amen. Hello? Amen. Hingi ka, Lord, kailangan kita. Alam ko nagpapagaling ka. Amen. Pero kung kailan mo ako pagagalingin at papaano mo ako pagagalingin, I surrender it to your ways. Amen. Lord, ito yung kailangan ko. Ito yung nangyayari ngayon sa buhay namin. Ito pinagdadaanan namin sa pamilya namin. At nagtitiwala ako, makapangyarihan ka, mapangyayari mo, ano man ang gusto mo. But I submit to your plans. I submit to your purposes. I submit to your will. Amen? And that leads me to my point number 2, reverence rooted in submission. Alright? Sabi ng verse 7, and he was heard. Ilan dito gustong sagutin ni Lord yung panalangin niya? Amen? Kaya naman tayo nananalangin para sagutin. Wala naman dito nananalangin, gusto ko mag-pray para maramdaman ko yung rejection ni Lord. Amen. Every one of us prays because unang-una we believe that God answers prayer. Diba? And we pray because we believe and we wanted to be heard. And ang sabi ng Bible, he was heard. Okay? Diba? Bakit ka sasagutin ni Lord yung panalangin mo? Dahil cute ka? Hindi nga eh. Amen? Hello? Ba't sasagutin ni Lord yung panalangin mo? Dahil faithful ka? Pwede, minsan. Pero mas madalas, hindi. Bakit sasagutin yung panalangin mo? Bakit sinagot ang panalangin ni Kristo? Ang sabi ng Bible, he was heard because of his reverent submission. Bakit sinagot ang panalangin ni Kristo? Kasi ang taas
okay, ng paggalang niya sa Diyos, at yon ay nag-reflect at ipinakita ni Christ yung paggalang niya sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagpapasakop, pagsunod. Reverent submission in Greek is eulabeia. Gandang pangalan, eulabeia. Amen? Nang ibig sabihin po ay godly fear, maka-Diyos, banal na takot, kay deep respect, malalim na respeto, paggalang. Amen? At maingat na pagsunod. So that's reverent submission. May element ng godly fear, may element ng respect, at may element ng obedience. Amen? So lumalabas yung pala yung submission. So when you say you are submitting, ibig sabihin nun, you fear God. And when you say you're submitting to God, ibig sabihin nun, you respect Him. Okay, at yung respeto ay nakikita saan? Sa maingat na pagsunod. Yung hindi ka takot na lumayo sa Diyos. Okay? Kundi yung takot ka na hindi ka makalapit sa Diyos at takot ka na ang lapit mo sa Diyos tapos hindi mo pa siya na-honor. Amen? 'Di ba? Yung Lord, hindi ka natatakot na malayo, okay? Ang takot mo, 'di ba, is yung hindi ka makalapit sa kanya. Tama ba? At ang takot mo ay yung malapit ka na nga sa kanya pero hindi mo pa siya napaparangalan. Amen? Hello? 'Di ba? So yung nandyan ka na sa tabi ni Lord tapos 'di ba wala ka pang nagagawa para sa kanya. Yung nandyan ka na, amen, sa kaharian ka na niya pero hindi ka pa rin sumusunod. Alright? Amen? So let's study the word submission. The Greek is hypotasso. Okay, nang ibig sabihin niya to place oneself under authority. Ibig sabihin nun, ikaw ito ilagay mo sa ilalim. Alright? You put yourself under. Amen? So ibig sabihin nun, you are under the authority. Tama ba? Kumaga parang sa kumpanya, okay, meron kang superior, meron kang manager, meron kang supervisor, meron kang head. Tama ba? Okay, na kahit may gusto ka, pero dahil may sinabi yung head mo, wala kang magagawa. Kahit may gusto kang gawin doon sa department mo, pero dahil sabi ng head mo, eto gawin natin, wala kang magagawa. Kailangan mo mag-adjust doon sa gusto niya at sinasabi niya at utos niya. Bakit? You are under the authority. At yun ang sabi ng Bible. Okay, yun yung reverent submission. That you put yourself under the authority of Christ. Na Lord, may gusto ko ito gusto ko mangyari sa buhay ko eh. Kaya lang hindi yan ang gusto ko mangyari. Hindi yan ang plano ko eh. Amen? Na nung si Mary tinawag ng Panginoon sa panahon ng kanyang betrothal, nakaplano na, nakaayos na yung marriage, pero sabi ni Lord, teka lang, magbubuntis ka sa panahon ng betrothal period mo. Lord, hindi pwede. Lord, ayoko. Masisira lahat ng plano ko at pangarap namin. Nakaready na, nakalatag na, maayos na, may catering na, may venue na. Amen? Hello? Amen? To yield one's will. Okay, ilan dito willing kang i-adjust yung plano mo at kalooban mo? Paano kung nakaplano ka na pero all of a sudden biglang gumalaw si Lord at nangusap si Lord sa'yo? Amen? Willing ka ba? Diba? Na, alam mo yon, ito yung will mo eh. Na Lord, ito yung gusto ko. Hindi naman tinatanggal ni Lord yung will mo. Ang sinasabi lang neto, diba, is, kaya mo ba na yung gusto mo ngayon, isantabi mo muna para mangyari yung kalooban ng Diyos sa buhay mo? Amen? Hello, that's submission. Lord, this is what I want. This is what I need. This is what I feel like I want to do. Okay, pero Lord, dahil yan ang gusto mo at yan ang sabi mo, iwan ko muna to, gawin natin yung sayo. Amen? Hello, andiyan pa ba kayo? Amen. Reverent submission is buong pagpapasakop sa Diyos na may takot, may galang, at pagtitiwala sa kanyang kalooban. Na Lord, dito ko nakikita sarili ko eh. Pero kung hindi mo nakikita ako dyan at dito mo ako gustong makita at dito mo ako gusto, Lord God, na mamunga, then Lord, iaalis ko sarili ko, bubunutin ko dyan at ilalagay ko dito. Amen? Hello? Yung submission mo ba, okay, ay kayang umabot sa level, di ba, na kaya kang bunutin ni Lord kung saan mo nilalagay. Lord, dito ko gusto mag-serve eh. Andito puso ko eh. Sabi ni Lord, nak, dito kita tinatawag eh. Paano yan? Hello? Amen? Amen. Diba?
Submission is not about what you want. Submission is all about what God wants. Obedience kahit mahirap. Amen. Na Lord pag ginawa ko yan, pambira Lord, hindi, ang gulo ang hirap ang sakit Pero dahil gusto mo, sige Lord, kahit mahirap, tuloy. Amen. Yan ang sinasabi ng author ng Hebrew sa kanila. Ang hirap magpatuloy, mas madaling bumalik sa dating buhay. Walang restrictions, walang bawal, walang magagalit sa'yo, walang magpapakulong sa'yo. Diba? Walang manghuhuli sa'yo. Tama? Pero sabi ng author ng Hebrew, sabi ng Bible, sabi ng salita ni Lord, tuloy. Magpatuloy. Kahit mahirap, sumunod, total dependence sa Ama na feeling mo andito yung gusto mo, pero magtitiwala ka, Lord, alam ko na alam mo kung ano plano mo at hindi mo ako papahamak. Reverent devotion ay hindi nag-i-insist ng sariling kalooban at kagustuhan. Reverent devotion, reverent submission ay laging ina-align ang plano niya sa kalooban ng Ama. Lord, ito plano ko. Approved ba sa'yo? Amen? Okay ba to sa'yo? Tama ba? Okay? Lord, ito gusto ko dapat gusto mo din to Amen? Ganun ba? Okay? Sabi ng Panginoon, Lord, not my will, but let your will be done. Amen? Kaya nga po, reverence is not just emotion. It's submission. Amen? Because hindi naman lahat ng ipagagawa ni Lord sa atin, feel mo Tama, hindi naman sinabi ni Daniel, Meshach, Shadrach, hindi naman sinabi ni Meshach, Shadrach, Abednego, Lord, sorry, hindi ko kasi feel ngayon na pumasok doon sa pugon. Ay, pag pumasok ka, mararamdaman mo na. Amen? Hindi ito tungkol sa feeling mo Amen? Hello? Lord, huwag muna ngayon, hindi maganda pakiramdam ko. Next week mo na ako i-test. Gusto mo ipakagat kita sa leon para maramdaman mo? Pag naramdaman mo na yung kagat ng leon, yun, diba? Amen? Kahit mahirap, pipiliin ang kalooban ng Diyos. That's reverent submission. Bakit? Kasi alam mo, again, you totally depend. Okay, you put your life on the knowledge, on the love of God for you, na alam mo na hindi ka niya dadalhin sa kapahamakan. Kaya nga, ang tunay na reverence, masusukat sa obedience. Amen? And that leads me to my point number 3, reverence through suffering. Proven through suffering. Amen? Paano kapag yung pagsunod mo ay nagdudulot na ng hirap sa buhay mo? Kasi madaling sumunod kapag madali at masarap. Amen? Masarap sumunod kapag may reward. Paano kapag yung pagsunod mo ay wala pang reward, kundi puro suffering lang? Sabi ng Bible, verse 8, son though he was, he learned obedience from what he suffered. Learned. Okay? Ilan dito, ang dami mo nang natutunan dahil sa pagsunod mo? Amen? Ilan dito, wala ka pa natututunan kasi wala ka pang sinusunod? Amen? Diba? Learned. Sabi ng, diba? The Greek is mantano. Okay? Diba? Mantano. Ibig sabihin nun to learn by experience. Amen? We all agree, totoo lang, na lahat naman ng natutunan natin based on experience Tama ba? May mga natutunan tayo based sa tinuro natin, sa tinuro sa atin, pero most likely, totoo lang, 10 to 20% lang yon. Yung bulk at majority ng learnings natin, saan lahat mo nakuha? Experience. Tama ba? Okay, ako nung natuto ko mag-drive, di naman ako natuto mag-drive dahil may nagturo sa akin, nabubisit pa nga ako dahil pinagagalitan ako Kailan mo natutunan yung bulk ng learning mo sa driving, whether motor, bike, sasakyan, wala naman siguro nagdadrive pa ng eroplano dito, tsaka barko, okay? Di ba? Lahat na natutunan mo, based nung actual ka nang nagdadrive ka na. Di ba? Okay, ganito yan, kunin mo yung biting point, kagating kita dyan okay. Tama ba? Di mo naman magigets lahat ng yun Kapag nagdadrive ka na, ganun din yun sa buhay. Amen? Diba? To understand true process. Alright? Sa totoo lang, wala naman, diba? Ang nagturo sa atin lang lahat ng bagay na alam mo ngayon, suffering. Amen? Wala namang learning sa sa victory. Of course, hindi masama ang victory. Pero yung victory ay reward. Okay? Ng mga pinagpaguran mo. Pero yung learning, saan mo nakuha? Hindi naman sa victory. Wala ka nakuha ang learning sa victory. Comfort ang meron yun Tama ba? Pero learning, saan mo nakuha? Suffering.
Kaya ka natuto kasi nasaktan ka. Amen. Yung iba, nasasaktan na nga, hindi pa natututo. Okay? Diba? Kaya kailangan masaktan pa. O kailan ka tumapang? Diba? Bakit ka naman natutong tumapang? Lagi ka niloloko eh. Lagi kang pinagsasamantalahan. Lagi kang dinadaya. Tama ba? Hello? May gusto pa ba ako dito? Amen. We learn because we suffer. Kaya alam mo, hindi matatanggal sa atin. A life without suffering is a life without learning. Kaya pag wala tayong suffering, sorry po lahat tayo, sorry for the word, pero bobo tayong lahat. Tama ba? Hindi tayo matututo, hindi tayo lalago, hindi tayo mababago, hindi ka titiba, hindi ka lalakas. Amen? Also the word suffered, paksyo. Okay? Or pakso, or whatever, paano po siya pinopronounce, hindi ko na po yan na-search. Alright? To endure pain, to go through hardship. Alright? Yung i-endure mo, okay? 'Di ba? Yung kaya ka may malaking natutunan, kaya ka natuto sa buhay. It's because yung hirap na pinagdaanan mo ay hindi ka umayaw at hindi ka bumitaw, nagpatuloy ka. Tama ba? You learn obedience. Amen? Hello? Naintindihan mo na bakit? Alright? Na hindi ibig sabihin disobedience si Jesus, kundi ang kanyang obedience ay na-approve or na-deepen, lumalim through suffering. Bakit kailangan ng suffering? Ilan dito nag-agree, totoo lang? Okay, na kapag may suffering, lumalabas ang sorry for the word pero pag may suffering, lumalabas ang pinaka-demonyong pagkatao mo. Hindi ka naman nagiging mabait pag may suffering ka eh. Tama ba? Bakit may suffering? Ano purpose? Kasi yung suffering ay paraan ni Lord para ipakita sa iyo na may area ka pa ng buhay mo na kailangan pang hasain, na kailangan pang plansyahin, na kailangan pang puliduhin. Tama ba? May parte pa ng pagkatao mo na hindi pa align sa kalooban ni Lord. Amen? Meron ka pa palang nakaraan na hindi ka pa healed. May part ka pa ng buhay mo, di ba, na hindi pa tama, hindi pa maayos at nire-reveal sa iyo yun. Kaya pag may suffering, ibig sabihin nun, tinuturuan ka ng Panginoon. May tinuturo. Kaya dapat ang tanong mo pag may suffering, hindi yung Lord, ba't ako nandito na naman? Dapat ang tanong mo ay hindi why I am here. Dapat ang tanong mo what? Lord, what do you want me to learn from this suffering? Tama, hindi ang tanong mo, bakit ako nandito? Ang tanong mo, Lord, anong tinuturo mo sa akin habang andito ako ngayon? Amen? Sabi ng Bible, He learned obedience through suffering. Sana may natutunan ka. Amen? Sana natuto kang sumunod, hindi bumitaw. Sana natuto kang magpatuloy, hindi umayaw. Sana natuto kang manampalataya. Amen? Hindi magreklamo. Amen? Na dapat naintindihan mo na ang obedience ay hindi lang tungkol sa comfort, kundi tungkol din sa pain. Kaya nga po, suffering is not punishment, it's formation. Amen? Formation yung suffering Bakit? Na-form ka dun Amen ba? Hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Amen? Tinatama ka ni Lord. Hello? Amen? At doon nasusubok ang tunay na reverence. Kasi madali naman mag-worship kay Lord. I love you, Lord. Shout to the Lord, all the earth, pag may blessing, pag may answered prayer, pag magandang takbo ng buhay, pag promoted, pag magandang takbo ng negosyo. Paano pag hindi? Paano pag baliktad ang mundo mo? Amen? Paano pag nasasaktan ka? Hello? Okay? Madaling sumunod kapag madali ang buhay, ang sitwasyon. Ang tunay na reverence kapag mahirap. Amen? Hello? Andun ang tunay na reverence. Andun ang tunay na pagpapasakop na, Lord, grabe ang sakit, pero Lord, pinipili ko pa rin sumunod. Amen? Dali naman bitawan ni Jesus yung cross, pero niyakap niya palalo. Amen? Ang dali naman niyang ayawan nung nasa Getsemani na ang panalangin niya, Lord, kung pwede lang, huwag ko nang daanan ito. Diba? Dali naman niyang takasan Amen? Pero hindi niya tinakasan. Nagpatuloy. Number 4, reverence that leads to perfection. Okay? And once made perfect, He became the source of eternal salvation for all who obey. Amen? The word perfect in Greek is teleoi.
Okay, telioy. Nandyan din po galing yung word na tetelestai. Na ibig sabihin, to complete, to bring to full maturity, to accomplish the purpose. Hindi to moral perfection. Ang ibig sabihin nun, magiging perfect tayo. Hindi naman goal ni Lord gawin tayong perfect because we will not be perfect. We are not. Ang ibig sabihin po ng telioy is completion of mission. Na hindi ka magiging perfect. Amen? Na hindi ibig sabihin nito, di ba, na nung natapos mo ng buhay mo, ay, di ba, hindi ka na nagkasala. No. Okay, hindi ganon. Okay, ibig sabihin ng perfect is kung ano yung pinagkatiwala ni Lord sa'yo, anong nilagay ni Lord na calling sa'yo, anong pinigay ni Lord na mission sa'yo, natapos mo. It's completion of mission. Habang ikaw ay nag-undergo ng suffering. Habang ikaw ay dumadanas ng hirap. At yun ang challenge ng author ng Hebrew sa kanila. May mission kayo. Huwag bibitaw sa mission. Huwag bibitaw sa calling dahil nasasaktan at nahihirapan ka ngayon. Magpatuloy. Amen. Huwag bibitaw. Amen. Nag-lead ito na ma-preserve. At nag-lead ito para ma-preserve ang calling. Okay? Nagdadala ito ng completion sa redemptive work. Kaya ang goal ng reverence po ay maturity. Amen. Na dapat habang tumatagal, nagmamature tayo. Amen. Na hindi lang to spiritual feelings, spiritual growth ito. Amen. Diba, pasensya na kayo kasi ang tagal ko nang hindi nagde-devotion. Bakit? Kasi hindi ko nararamdaman pag nagde-devotion ako So, anong gusto mo, diba, habang kinakausap ka ni Lord, kumikidlat, kumukulog? Amen? Hello, hindi to parati sa kung ano. Kasi kung i-base mo parati lahat ng gagawin mo para kay Lord dun sa nararamdaman mo, hindi ka talaga makakasunod ng buo. Amen. Spiritual maturity ay hindi ka na nakabase sa kung ano nararamdaman mo any moment, any time, any day. Naiintindihan mo bakit mo ginagawa kasi para to kay Lord at ito ay tama. Amen. Ang reverence ay hindi lang experience, ito ay transformation. Tama? Okay? Yung alam mo na bago ka at binabago ka palalo ng Panginoong Yesus. Amen. And number 5, reverence that produces salvation for others. Diba? Yung reverence mo, okay, ay nagdadala upang ang mga tao sa paligid mo ay makilala din ng Diyos. Kasi hindi pwede na lumalaki ang pagkilala mo sa Diyos, tapos, diba, habang lumalaki yung pagkilala mo kay Lord, ay ikaw lang ang nakakilala kay Lord. Because the more mo nakikilala si Lord at lumalaki siya sa buhay mo, mag-overflow yun sa'yo. Tama ba? At sa mga tao na sa paligid mo. Pag umapaw ang pagkilala mo kay Lord, mababago ang buhay mo, mababago ang paligid mo, at mababago din ang mga tao sa paligid mo. Amen? The word source in Greek is aitios. Okay? He became the source of eternal salvation. Ibig sabihin po nun, the cause, the origin, the author. Pinagmulan, pinanggalingan. Okay, dahil sa reverence ni Christ, anong sabi ng Bible, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil sa obedience niya, tumama yun sa kaligtasan natin. So dapat yung reverence natin kay Lord, okay, yung pagsunod mo kay Lord, ay tumatama. Malalaman mo na ikaw ay sumusunod ng tama sa Panginoon kapag yung mga tao sa paligid mo, isa-isa silang nababago. Amen? Don't get me wrong. Hindi po lahat ng tao sa paligid mo mababago. Alright? Pero tandaan natin mabuti na ang pattern ni Lord, transformation. Okay? Hindi pwede na ikaw lang na bago ka, tapos yung surroundings na ginagalawan mo, parehas pa din. Yung mundong ginagalawan mo, parehas pa din. Hindi pwede yun. Okay? Kasi pag binago ka ni Lord, okay, yung transformation na genuine na nangyari sa'yo, magkakaroon niya ng impact sa surroundings mo. Hindi malakihan agad. Pero pwede mag-start sa pamilya mo. Pwede mag-start sa pinakamalapit sa'yo, kaklase mo, kaibigan mo. Amen? Because transformation is contagious. Amen? Yung masamang ugali nga nakakahawa Yung tama pa kaya. Amen? Yung bisyo nga nakakahawa Yung pagbabago pa kaya. Amen? Hello? May kausap pa ba ako dito?
Dahil sa obedience ni Christ, naligtas tayo. Dahil sa obedience mo kay Christ, dahil sa pagpapatuloy mo, yung suffering mo, makinig ka mabuti, yung suffering na pinagdadaanan mo, na hindi ka bumitaw at dahil dyan, nagpatuloy ka, nagmature ka, lumakas ka, may karakter na nabago sa'yo, magugulat ka, okay, magre-resulta yan, para yung mga taong nasa paligid mo, magugulat sila, anong meron sa kanya? Hindi naman ganyan dati yan. Amen? Ma-amaze sa mga tao sa paligid mo sa pagbabagong nangyayari sa'yo. Amen? Hello? And because of that transformation that is happening inside of you, okay, people will notice and people will ask, paano nangyari yun? Ano nangyari? Kilala ko yan eh. Okay, mas demonyo pa sa akin yan eh. Amen? Kilala ko yan. Hindi yan nagsasalita ng tama, ng salita ni Lord. Kaya may mga iba natatakot na nahihiya sila. Okay, kasi nakakahiya kasi kilala ng mga tao yung dati kong buhay. Yun nga yung pinakamaganda eh. Kilala nila yung dati mong buhay, tapos makikita nila ngayon bago na buhay mo. At doon sila magtatanong, anong nangyari sa'yo? Kilala kita, alam ko kung nasan ka dati, ba't ganyan ka na ngayon? Saan mo nakuha yung ganyan? Paano ka naging ganyan? And that's the time that you will be sharing dahil yan kay Kristo. Dahil yan kay Lord, hindi ko kaya yan. Amen? So ang reverence sa Diyos ay dapat hindi selfish. Dapat may impact sa ibang tao. Tatama sa pamilya mo, tatama sa kasama mo sa simbahan, tatama sa katrabaho mo, tatama sa kaklase mo, tatama sa mga taong nakapaligid sa iyo. Amen? Ang reverence mo ay hindi lang para sa iyo. May epekto ito sa iba. Amen? And you know what? Mari mo mabuti. Okay, hindi man nila sabihin sa'yo, pero nararamdaman nila. Amen? Hello? Okay? Hindi man nila aminin, pero totoo lang, yung mga tao sa paligid mo, okay, gusto rin nila yung pagbabago nangyayari sa'yo. Amen? May mga tao lang, na mukha lang at first, sila dito totoo lang, di ba yung mga dating umuusig sa'yo, kasama mo na ngayon. Bakit? Kasi akala mo nung una, di ba, ay hindi nila nakikita yung pagbabago sa'yo. Pero hindi mo lang alam, pinanonood ka nila. Kaya magpatuloy ka. Pakisabi sa katabi mo, magpatuloy ka. And last, number 6, reverence anchored in divine calling. Reverence na nakaangkla sa makalangit na panawagan ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, may calling ka. Tinatawag ka ni Lord. Alright? At hindi mo yan matatakasan. Ang sabi ng Bible, and was designated by God. You were designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. Designated in Greek is prosagoroi. Prosagoryo. Okay, ang hirap eh. Okay? Kayo dito, subukan nyo. Okay? Nang ibig sabihin po nun, to be appointed. Okay? To be appointed. Okay? Yung tinalaga ka, yung tinakda ka. Alright? Yung wala pa ang lahat, pero para ka na dyan. At sinasabi ng Book of Authors sa mga Kristiyano nung panahon niya, okay, huwag kayong bibitaw kay Lord. Bakit? Nakatakda ka na para kay Kristo. Amen? Okay? To be appointed. You were appointed by God to be with Him, to serve Him. Nakatalaga ka talaga para sa mission na meron ka ngayon. Okay? So, ang reverent submission ay nagdadala ng divine approval. Alright? May approval si Lord sa calling mo. At meron din itong eternal position. Okay? So, this is not more, may assignment ka. Pakisabi nga sa katabi mo, may assignment ka. Reverence includes honoring your calling. May panawagan ka kay Lord. Kaya huwag kang aalis. Huwag kang bibitaw. Yes, totoo lang. Madali naman bumalik sa dati. Mas masarap bumalik sa dati. Mukha lang. Diba? Pero ang totoo hindi. Bakit? Anong babalikan mo doon? Bisyo? Anong babalikan mo? Relihiyon? Anong babalikan mo? Lumang sistema? Lumang pamumuhay? Diba? Pag nakay Kristo ka, buo ka. Pag nakay Kristo ka, may mataas kang calling. Yes, may hirap, may struggle, may persecution. Kasi ganun talaga. Okay? Kasi uusigin ka ng mga tao, di ba, na ayaw magbago. Amen? Pero ang taong may reverence ay seryoso sa tawag ng Diyos. Amen. Seryoso ka, alam mo tinatawag ka ni Lord.
Okay, at alam mo na, Lord, ang hirap eh. Aminin mo lang kay Lord, Lord, ang bigat, di ko kaya. Just present yourself to God. Na Lord, gusto ko talaga eh. Pero ang hirap na pinagdadaanan ko ngayon. Huwag ka mag-pretend. Diba? So to summarize, tapos na po ako. Reverence ni Jesus ay makikita saan? Number 1, earnest prayer. Earnest, passionate prayer. Seryoso. Tumigil na po tayong mag-pray ng routine. Pabalik-balik, paulit-ulit. You pray sincerely, earnestly, and seriously. Passionately. Amen? Diba? Pag uwi nyo po sa bahay nyo, umpisahan nyo na pong manalangin ng mataimtim. Bakit? Because our God is the God who answers earnest prayer. Amen? Huwag magpanggap. Alam ni Lord kung anong need mo. Iharap mo yung sarili mo. Iharap mo, idulog mo kay Lord lahat. Pamilya mo, sarili mo, surroundings mo, kapalaran nyo, future na nakikita nyo, direction na tinatahak nyo, negosyo, whatever it is. Lapit mo lahat kay Lord. Lord, baguhin mo po ito. Baguhin mo ako. Tulungan mo ako. Total submission to the Father. Magpasakop. Amen. Hello? Number 3, obedience in suffering. Okay? Magpatuloy. Sumunod sa gitna ng hirap. Grow towards maturity. Lumago. Lumalim. Number 5, impact that brings salvation. Amen? Time na para yung buhay at ginagawa ni Lord sa buhay natin ay magresulta upang yung buhay ng iba ay mabago at makakilala rin sa Panginoon. And number 6, faithfulness to divine calling. So ang reverence ni Christ ay hindi lamang nararamdaman. Ito ay sinasabuhay, sinusuko, at sinasakripisyo. Amen? So let our lives be full of reverence to God. How? By living a life. Okay, by living a Christ-like life. Isang buhay na tama sa harapan ng Diyos. Isang buhay na surrendered. Isang buhay na willing mag-sacrifice. So ang tanong natin po ngayon, as we end, ang ating reverence ba ay salita lamang? Or lifestyle na katulad ni Kristo? Amen. Can we stand up po? Thank you, Jesus. Let's close our eyes. Lapit tayo sa Panginoon. Church, last day, last series, last part of our reverence to God. And sana, tumaas ng todo ang ating reverence, pagkilala, pagsamba sa Diyos. At this time, naintindihan mo, at reverence is about the life that you will be living. Ikaw mismo yun. Na mula ngayon, tayo ay mamumuhay na merong mataas na paggalang, pagsamba sa Diyos. That we will revere God, not just in joyful, not just in times of harvest, but we will give reverence, highest reverence to God in times of suffering, in times of persecution. Alis ka na sa mindset na every time nahihirapan, aayaw, aalis, mawawala, maghihinto. Alis ka na sa klase ng pag-iisip at level ng pananampalataya na susunod lang kapag madali, magaan at masarap. You learn obedience through suffering. You learn obedience through suffering. Na kaya ka ngayon nandyan sa kung saan ka nandun kasi tinuturuan ka ni Lord sumunod. Na kahit gaano pa kahirap yung pinagdadaanan mo, kapag natutunan mong sumunod, gusto kong malaman mo, successful ka. Victorious ka. So learn obedience. Baka meron dito ngayon, ikaw ay dumadaan sa mahirap na season ng buhay mo. And you close that season through obedience. Obey. Wala ka nang babalikan. Wala ka nang uuwian kasi ang tunay mong tahanan ay si Kristo. So right now, learn obedience. Learn obedience and learn to pray passionately, intensely,
fervently. Lapit ka ngayon sa Panginoon. Come on. Kung ano man yung dinudulog mo ngayon sa Panginoon, ilapit mo yan ng seryoso. Lord, itinataas ko sa iyo ang aking sarili. Inalalapit ko sa iyo ngayon ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking negosyo, ang aming season, ang pinagdadaanan namin. Lord, naniniwala ako, nagtitiwala ako, Panginoon, na alam mo to at nasa iyo ang kasagutan. Pero Lord, isinusuko ko din sa iyo. Lord God, sagutin mo to sa pamamaraan mo. Sagutin mo to, Panginoon, ayon sa kalooban mo, ayon sa timing mo. Lord, kung anong nais mo sa buhay ko, Lord God, mangyari ito. I surrender. I surrender. Come on. Let your reverence to God lead you to your highest obedience. Let your reverence to God lead you to your deepest submission. Magpailalim ka kay Kristo. Is to lift my hands and say to you, surrender, I surrender, I surrender all. Lord, I surrender, I surrender, I surrender all. Lord, we submit our lives to you. Lord, nagpapasakop kami sa iyo. Ipinapailalim ang aming buhay. Ipinapailalim, Panginoon, ang lahat sa amin. Lord, mangyari kung anong nais mo. Kung saan mo kami gustong itanim, Panginoon, itanim mo kami. Kung saan mo kami tinatawag, doon kami lalakad, doon kami maglilingkod, doon kami susunod. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na hindi parati yung gusto namin ang aming maging pattern. Pero ang maging pattern namin, Lord, ay kung ano ang gusto mo sa buhay namin, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na umalis na, Panginoon, Lord, sa spirituality na puro pakiramdam, puro feelings, puro emotion, pero walang submission. Tulungan mo kami, Lord God, na magpasakop sa iyo, sumunod sa kalooban mo, sumunod sa panawagan mo, lakaran, trabahuin, gampanan ang aming assignment, O God, at tapusin ito, Panginoon, anuman ang aming kaharapin, anuman ang naming pagdaanan. Oh Lord, Surrender all. Lord, I surrender, I surrender, I surrender all. Lord, I surrender, I surrender, I surrender all. Lord, once again, we submit our lives to you. We submit all our plans to you. Oh God. And Lord, we offer to you our cries, our petition, our prayer, our request. Oh God, alam namin that you are a God who answers prayer offered up in faith. And Lord, we will submit because God, nagpakita ka ng pattern that answered prayers are result of reverent submission to you, O Lord. Salamat po. Ikaw ang may taas, ikaw ang may tanghal, ikaw ang madakila, ikaw ang masunod. Plano mo at kalooban mo ang mangyari sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.